Ayan na, ayan na. May pag-asa na tayong makaganti mga kababayan sa ICC nang walang ginagawa. Dahil, kung inyong matatandaan mga kababayan, hinatulan na ng Russia. Etong mga ICC judges mga kababayan, hinatulan nilang guilty. Dahil nilabasan nila ng warrant of arrest si Putin mga kababayan kahit wala naman silang jurisdiction nito. Ang gobyerno ng Russia, mayroon silang batas mga kababayan na pinapairal na hindi sila dapat panghimasukan ng ibang bansa o external entities mga kababayan. Kaya maliwanag pa sa sikat ng araw ang ginawa nitong mga ICC mga kababayan. Kaya hinatulang guilty ng Russia. At ayon dito kay Roque, dahil hindi bawal sa Russia mga kababayan ang pagdukot sa isang akusado o yung tinatawag na rendition mga kababayan by hook or by crook ay pwede rin daw gawin ng Russia dito sa mga ICC judges na ito mga kababayan ang pagdukot nila kagaya ng pagdukot nila kay Tatay Digong. At kung magkataon mga kababayan, ubos itong mga judges ng ICC, lahat makukulong sa Russia. That is a possibility. Panoorin niyo po ha. Ano ba yung legal na basihan para sa Russia na kinunvict nila yung prosecutor at saka yung mga judges ng ICC? Mabuti pa itong Russia, no? At anong po pwedeng gawin ng Russia para mapatupad ito at anong epekto nito kay Tatay Digong? Pag nagkataon mga kababayan, ipapatupad yan ng Russia. Sana nga no, lusubin ng Russia mga kababayan ng ICC at pagdadamputin yan mga judges yan. Ubos! Ubos silang lahat mga kababayan, makakalaya si Tatay Digong. Gagawin kaya yan Putin? Pero sa oras mga kababayan na madatnan yan nila, example, pupunta sa mga bansang kakampi ng Russia. Talagang mahuhuli yan mga kababayan. Well, okay. Ang legal na basihan ay dahil nga po. At pwede rin gawin yan ng Pilipinas mga kababayan. Wala nang jurisdiction sa atin di ba? Isipin nyo na lang yan mga kababayan, wala nang jurisdiction sa atin. Matagal na tayong umalis. Tapos nilitis pa rin ang isang dating presidente. Kapag si Sara na, sesentensyahan din natin yung ICC. Linilitis nila si President Putin na hindi naman po membro ng ICC ang Russia. Hindi po kagaya natin na naging membro ang Pero ngayon, hindi na tayo membro. Pilipinas at bumitiw. Ang Russia po sa mulat-mula gaya ng Amerika at gaya ng hindi China, membro. hindi po sila sumapi ever sa ICC. Ngayon, kaya nga po nakapagtataka kasi ang jurisdiction naman ng hukuman ay sakop lamang yung mga bansa na miyembro ng ICC at nakapagtataka kung ano naging legal na basihan. Ganyan sila ka-epal. Well, ang sinasabi po nila, siguro ito yung mga bagay-bagay na nangyari sa Ukraine at kailan lang po naman sumapi ang Ukraine sa ICC. Pero siyempre po, ang sinasabi ng Russia ay hanggang hindi kami pumapayag na maging kasapi ng ICC, hindi mo kami po pwedeng paghimasukan. So, ang legal na basihan ay kasi nga, pinatawan ng warrant of arrest ang President Putin na wala namang legal na basihan. At dahil po dyan, nasentensyahan sila na makulong dahil ang ginagawa nila parang coercion yan. Parang grave coercion ata yan. Grave coercion. Parang grave coercion yan kasi nga wala namang legal na basihan, bakit mag-i-issue ng warrant of arrest, no? Tingnan nyo, itong ICC mga kababayan is a political tool na talaga. At ang masaklap pa dyan mga kababayan, tumatanggap pala sila ng mga donasyon, no? Kahit sinong magbigay mga kababayan, ang tanong natin, hindi ba yan pagmimistulang suhol? ICC? At ang tanong namin, mayroon ba kayong natanggap na donasyon galing sa Pilipinas? Alam niyo na mga kababayan kung sinong nag-donate niyan. Lately nakatanggap man sila galing sa Pilipinas. Na isang banta sa kalayaan ni Putin. Ilang maleta? At alam niyo po, siniseryoso naman ng Putin yan, no? Dahil yung mga pagmi-meeting ng BRICS, no? Yung Brazil, Russia, India, China, at South Korea, na isang bagong samahan ng mga dati mahihirap na bansa, ngayon mauunlad na bansa na at nagiging it's a force to reckon with pagdating sa Amerika, no? Yung BRICS, may mga pagkakataon na hindi na dumadalo ng pagmi-meeting si President Putin at kung hindi ako nagkakamali, isa dun sa meeting na hindi... Sige, kidnapin nyo si Putin ng... sige, isang pitik lang kayo. Pinuntahan ay meeting sa South Africa. Kasi nga, for fear na baka siya ay madampot ng ICC. Alam nyo naman na ang ICC wala talaga yung sundalo para dumampot, pero makikipagtulungan yan sa iba't ibang mga
kapulisan ng mga miyembrong bansa, no? So kung makikita si Putin doon sa teritoryo ng isang miyembrong bansa, meron talagang obligasyon yung bansa na yon na arestuhin. O, eto challenge sa atin ni Bangag. Bangag, imbitahin mo si Putin dito at damputin mo. Dahil walang polis ang ICC, mga kababayan, gagamit ng local police. Kung matapang talaga ito si Bangag, damputin mo, ipaaresto mo si Putin. Dalhin mo sa ICC kung kaya mo. Tingnan natin, mga kababayan, kung hindi puputok ang dalawang itlog dito si Bangag na to. Padala sa dahig si Putin. So kumbaga, yung nakundig ang mga judges at mga prosecutor, parang grave coercion po yan. Coercion kasi nga, binabantaan ng kalayaan ni Putin dahil nag-issue ng warrant of arrest na wala namang legal na basihan kasi hindi nga sila miyembro ng ICC. Now, anong po pwedeng gawin ng Russia para mapatupad yung sentensya laban kay Putin? Sana na, at laban kay- sana. Ano ba yan? Kung ano na sinasabi ko. Laban sa prosecutor, si Karim Khan, at saka sa mga Yung manyakis na naman, mga kababayan, si Karim West, Khan. at dalawa sa West na yan Mm. ay West ni Tatay Digong, no? Well, baliwala kahit hindi, kung anong ginawa nila kay Tatay Digong, pwede ring magawa sa kanila. Pwede natin Alam kidnapin. nyo, babalikan natin ang kasaysayan. Yung pag-aaresto sa isang tao sa isang teritoryo na hindi naman teritoryo ng hukuman na nag-issue ng warrant of arrest, Amerikano rin nagpasimula niyan. ang kanilang Rendition, sinasabi ay, rendition. Yung mga panahon na maaga pa ho yan, mga 1800s po yan, isang wanted na sa isang Latin America at pinapunta nila isang sheriff doon, inaresto at sapilitang binalik sa Amerika. Ang naging sabi ng Korte Suprema ng Amerika ay hindi importante kung paano nakuha yung tao para magkaroon ng jurisdiction ng hukuman. Ang importante, Rendition yan sa kanila. yan siya na mga karapatan ng isang akusado sa isang patas na paglilitis. Now, ganyan din po ang naging argumento pagdating doon sa Eichmann. Yung Eichmann naman, talagang siya yung, kumbaga, author of the final solution sa problema ng Hudyo nung panahon ni Hitler. At ang solution nga na sinabi nitong si Eichmann ay patayin ng mga Hudyo. Matapos ang pangalawang pandaigdigang digmaan, tumakas siya, tumira sa Argentina. Nalaman ng mga ahente ng Israel, ang ginawa nila, nagpadala sila ng Mossad, binantayan nila itong So, pwede nilang gawin yan sa mga taga-ICC na judges? Go! Eichmann at nung nakumpirma na si Eichmann nga yan, Pag nagkataon, ubos mga kababayan. ininjeksyohan ng droga, ilinagay sa isang pribadong eroplano, dinala sa Israel. Sounds familiar, no? Parang si Tatay Digong na isinakay sa Hinidnap. private plane. At pagdating na Israel, ang sabi ni Eichmann, hindi nyo ako pwedeng litisin dahil ang pamamaraan na nakuha nyo ang aking pagkatao illegal. So, dapat yan, itigil ang paglilitis. Pero ang sabi ng Korte Suprema, huwag niyo mong kakalimutan, ito naman laban sa Nazi regime, no? Ang sabi ng Korte Suprema ng Israel, nako, baliwala yan. Hindi importante kung paano ka nakuha. Importante, mabigyan ka ng patas na paglilitis. So, ganyan po ang nangyari kay Tatay Digong. Bagamat malinaw na si Tatay Digong ay kinidnap ng mga bangag na administrasyon ni Marcos. Malinaw na malinaw. At sapilitang idinala sa dahig dahil wala pang ang mandamiento de aresto nung panahon na nakuha si Tatay Digong. At gaya ng sinabi ko sa isang post, ngayon ko pong nalaman sa aking informante na madaling araw ng 11 nang kinuha nila ang ICC arrest warrant. Bakit? Kasi kung nila mas maaga yan, malalaman ni Tatay Digong at magkakaroon ng remedyo sa Korte Suprema. At Talaga. Pinagplanuhan talaga ni Bangag, mga kababayan. Madaling araw ako naman po, sasabihin ko sa inyo, handa na sana kami sa isang petisyon kapag nga inaresto si Tatay Digong. Kaya lang, Yan ang sabi natin, mga kababayan, na sa Pilipinas, si Roque ang abogado ni Tatay Digong pagdating dyan sa ICC. Kaya, yung nagsasabi, mga kababayan, na ano daw ito si Roque, wala daw silang tiwala kay Roque, inaaway si Roque, hindi po tayo naniniwala dyan, mga kababayan. Kaya, hindi natin mabitaw-bitawan ito si Atty. Harry Roque dahil pati si Tatay Digong, pinagkakatiwalaan siya bilang abogado, mga kababayan. Tandaan nyo yan. hindi namin akalain naman talaga na didiretso na nila sa dahig si Tatay Digong. Buong akala ko, iaharap pa sa lokal na hukuman dahil yan naman po nakasaad nga sa Article 54 ng ICC. Pero hindi na nga po sinunod pati ang Rome Statute at diniretso ng kinidnap si Tatay Digong. So malinaw po talaga, kidnapping ang nangyari kay Tatay. Ang magkaiba kasi, mga kababayan, ang Amerika, wala silang Rome Statute. So hindi kinakailangan, mga kababayan, na sumunod sila, bahala, kidnapping natin ito, ganyan, mga kababayan, rendition. Pero malinaw sa ICC, mga kababayan, na mayroong Rome Statute. And then dapat dumaan sa due process. Article, nga ba yun? 59 ba yun, mga kababayan, na dapat dumaan sa local court? O hindi na? Bakit
Bakit hindi yan ginamit mga kababayan no, na dahilan? Malakas sa argumento yun mga kababayan dahil malinaw na hindi dumaan talaga. Digong, at ngayon hindi nagiging issue yan. Kasi nga po, ang sinasandalan ng ICC, baliwala kung paano nakuha ang pagkatao ng akusado, basta importante mabigyan ng patas sa paglilitis. Ngayon, puntahan natin tong kaso ng ICC prosecutor, si Karim Khan at mga judges. Sige, kidnapin nyo yan, Russia. Problema, sila po'y nasentensyahan na, in absentia. So, pwede naman sila magreklamo na mayroong violation of due process rights, no? Dahil hindi sila nabigyan ng pagkakataon na marinig. Pero pwede bang gumalaw ang Russia para ipatupad yung sentensya sa kanila? Well, gaya ng ginawa ng Israel kay Eichmann, gaya ng ginagawa ng mga Amerikano sa mga pinapadukot nila sa mga foreign territories, sa bisa ng isang warrant By hook or by crook. press na inisyu ng isang hukumang Amerika. Siyempre, kung nagagawa ng Amerika yan, kung nagagawa ng Israel yan, kung ginawa yan ni Marcos Jr. kay Tatay Digong, pwede rin gawin ng Russia sa mga judges at prosecutor na ipadukot din sila. At siguro ang gagawin nilang depensa ay kinakailangan magkaroon naman sila ng paglilitis para madepensahan sila. Pero yan po ang diferensya. Kapag kinonsinti natin ang kidnapping at hindi natin kinuwestiyon kung tama ba ang pagkikidnap para magkaroon ng jurisdiction ng isang hukuman. Hindi lang naman Amerika, hindi lang naman Israel, hindi lang naman si Marcos Bangag administration na po pwedeng Marcos gumawa Bangag. yan. Pwedeng gawin din yan ng mga Russians laban sa mga magistrado at mga prosecutor. Ayan. Sabi ko nga dyan, Posibleng matulungan tayo ng Russia mga kababayan. dalawang judges ngayon na nagliliti sa kaso ni Tatay Digong ay kasama doon sa nasentensyahan ng hukumang Russia. So kapag ang Russia Dukotin na yan! ng isang team, ng private jet, at kinidnap yung mga West na yan at mga prosecutors at liniti sila sa Russia, o anong sasabihin nila? Violation of due process rights. Bakit si Tatay Digong? Si Tatay Digong kinidnap. Bakit sila? Sa ICC itself, hindi nila dinidismiss. Dahil illegal ang pagkakakidnap. Hindi malang sumunod sa Rome Statute. Sila ba ngayon ay makakareklamo sa hukumang Russia kapag sinabi nila na kinidnap kami at dapat i-declare na illegal? Sige, reklamo yan. Tapos gagamitin namin yan na ano. Sila mga kababayan, hindi sila pwedeng magreklamo dahil ang Russia wala namang Rome Statute na ganyan. Pero itong ICC maliwanag sa sikat ng araw mga kababayan. Andun. Dapat susunod ka sa due process. Dahil sila daw ang champion ng mga kababayan ay human rights. Diba? Inangkin na nila sa kanilang sarili. Tapos ngayon okay lang mag-kidnap. Sa amin dahil ito'y labag sa aming due process Dok kayo, rights. sinswerte. Ang sasabihin lang ng Russian court, mga julol. Jul. Kidnap nyo nga yung Tatay Digong, yung Duterte na kaibigan ng Russia. Alam na alam yung kinidnap, hindi nyo hinarap sa lugar ng hukuman. Tapos ngayon kayo, magrereklamo kayo. So sa madaling salita, dapat patas. Kung Amerika ang gagawa niyan, kung Israel ang gagawa niyan, dapat pwede rin gawin ng Russia. Diba? Pero ang sabi mga kababayan alam na ng ICC na madidismiss daw yan mga kababayan. Pero pinapatagal lang daw nila. Dahil wala nang ibang kaso mga kababayan na hinahandle ang ICC na active. Tapos kapag mga kababayan wala na silang active case, wala na rin silang pondo. Magkukulang sila sa funding. So habang andyan si Tatay Digong, patatagalin nila yan mga kababayan. Di bali na later on madidismiss para mayroon pa silang active case at tiba-tiba pa rin ang sahod ng abogado ni Kaufman, sina Kaufman mga kababayan, sahod sa prosecutor, sahod ng mga judges. Lalong-lalo na ngayon na na-sanction pa sila mga kababayan. Pati pambili ng pagkain mga kababayan sa Grab Food daw, Uber Food, sanction na ng Amerika, hindi makano. So kailangan nila ng panibagong pera. At ang solusyon nga para maiwasan itong mga illegal na pagkakakidnap para lang magkaroon ng jurisdiction ng hukuman, sabihin natin once and for all. Gaya ng desisyon ng Constitutional Court ng South Africa dun sa isang kaso, kapag ang ginamit ay kidnapping na illegal, dapat yan ay magresulta sa kawalan ng jurisdiction ng hukuman dahil hindi mo po pwedeng maituwid ang isang pagkakamali sa pamamagitan na Isang pagkakamali na naman. Pero as it stands, mag-ingat si Karim Khan. Mag-ingat ang mga judges ng ICC dahil I am sure ang Russia nagmamasid at tinitignan kung sinong po pwede lang madukot ng tuluyan ng mas dukutin na yan sa Russia. At kapag yan ang nangyari, dukutin na yan. kasalanan nyo yan. Kasi nung kaso ni Tatay Digong na kinidnap, hindi naman kayo umalma. Nakipagsabuatan sila sa mga bangag mga kababayan. Nakipagsabuatan sila sa mga bangag. So, siyempre, ang tawag dyan, estopel.
Kapag kayo Stop. na Wow. kidnap at kayo naman ay sinintensyahan sa Russia dahil kayo nga ay kinidnap at sapilitan din nila sa Russia, Tapos magrereklamo kayo, hindi. hindi kayo makakapagreklamo kasi yung mga West mismo ni Tatay Digong Gawain nila pinaniwala kidnapping, nilang kidnap, di ba? Dapat patas, hindi po pwede na pag si Tatay Digong okay lang Walang patas-patas sa pera na naman yan mga kababayan. Ang ending yan, pera. ang kidnapping. Pag judges at prosecutor ng ICC ay hindi po pwede. Yan ang dapat harapin ngayon ng ICC. Kaya nga ICC. ko, kung may mga judges na nakikinig, para kayo magkaroon ng moral standing na questioning ng Russia pag kayo kinidnap para ipatupad ang inyong sentensya, i-absolto nyo na si Tatay Digong. Meron pa kayong pagkakataon dun sa issue ng lack of jurisdiction. Alam mo, ang Russia, galit na galit kasi wala namang jurisdiction talaga ICC dahil ni minsan, hindi sila naging miyembro ng ICC. Ang Pilipinas, dapat nagagalit tayo at dapat hindi nga Oo nga, dahil wala na tayong, mga kababayan, hindi na tayo membro ng ICC din. Wala na jurisdiction. ng mga bangag si Tatay Digong sa dahig. Mga bangag Kasi, talaga. Bagamat tayo naging miyembro ng ICC, Bangag. tayo'y bumitiw na. At Oo. malinaw sa ICC Kagaya lang din mga kababayan sa Russia. na pagbitiw, meron lang obligasyon na 1 year. cooperate. 1 year na baka, ilang years na mga kababayan lumipas. Kapag nagsimula ang eksersisyo ng jurisdiction ng hukuman sa loob ng isang taon matapos mag-deposit ng instrument of withdrawal. Yung instrument of withdrawal sa pangalawang taon na nga. Kaya sinasabi natin na hindi na po pwede na magsimula ng preliminary investigation sa panahon na hindi na miyembrong Pilipinas ang ICC. So yung galit natin ng mga tumututol sa jurisdiction ng ICC dahil wala na talaga, dahil bumitiw na nga tayo, ay kaparehong galit ng mga Ruso. Dahil yung galit nila, ni minsan naman, hindi nga sila naging miyembro ng ICC, bakit aarestuhin ang kanilang presidente? Sino yung prosecutor at sino yung mga huwes na yan para magpa-aresto? At itaga nyo yan sa bato. Itaga nyo sa bato. Darating at darating ang araw, kikidnapin ng Russia, yung prosecutor at mga judges na yan, ang sasabihin nila, ano ngayon? Aangal kayo. Si Digong Duterte, nung kinidnap, nagbulag-bulaga naman kayo. Bulag-bulaga ng mga animal. Paano kayo ngayon madidinig ng hukuman ng Russia? Pag-asa Na mali ang tayo. pagkidnap sa inyo? Tulungan mo kami, Pero Putin. meron pa akong panahon at meron pang pagkakataon para sa mga West na magkaroon at least ng moral standing na questioning ang Russia kung sila'y dudukutin. Yan ay palayain si Tatay Digong dahil mali nga ang kidnapping. At dahil mali ang kidnapping, hindi na dapat magpatuloy ang paglilitis sa kanya dahil yung pangingidnap ay dahilan na nawalan ng jurisdiction ang ICC. Di ba? Kung tayo naniniwala sa rule of law, kinakailangan kung ang kidnapping ay illegal at ang pagiging illegal ng kidnapping ay dahilan para mawalan ng kidnapping, dapat yung prinsipyo na yan ina-apply sa lahat. Hindi lamang kay Tatay Digong dahil gustong ikulong ng mga bangag si Tatay Bangag! Digong sa dahig, kung hindi kasama na rin sa mga prosecutor at west ng ICC dito sa kaso kung saan sila ay nasentensyahan na ng hukuman ng Russia. Yan naman ay kung sila ay makikinig. Bakit? Akala ba nila hindi magagawa ng Russia ang pangingidnap sa kanila? Kung Gawin nyo, bangag nga, Russia. nakakidnap ng isang pinakamamahal Oo nga, no? Bangag mga kababayan, nakakidnap. presidente sa Pilipinas, yan pa kaya ang mga west at mga prosecutor na wala Kaya namang yan ng pakialam Russia. ang taong bayan ng Gawin Duterte. nyo, Russia. Di ba? Kidnapin ayun, mo. paano nga kawawa yung mga judges, hindi na nga Hindi nabigyan ng pera, iyakan mga kababayan. makapag-deposit, wala na silang internet banking, wala na silang magawa, makikidnap pa. Paano naman tayo magsisentimiento? Paano naman natin sila susuportahan kung sila'y makidnap? Alam na alam natin, si Tatay Digong kinidnap at nagbulag-bulagan din sila. Bulag-bulagan ang mga jablo mga kababayan. Di ba? Ano Correct. sabi sa Biblia? Do unto others what others to do unto you. Dahil kayo nagbulag-bulagan kay Tatay Digong nang siya'y kinidnap. Pag kayo kinidnap ng Russia, huwag kayong magreklamo na illegal ang kidnapping. Dahil kayo, nagpatuloy kayo ng jurisdiction, alam nyong mali ang pamamaraan para makuha ang pagkatao ni Tatay Digong. Malinaw po yan. At talaga naman, dapat manginig ang mga judges at ang ICC prosecutor dahil hindi po yan tatantanan ng mga Ruso. Lalong-lalo na Maghahanap lang yan ng tiyempo mga kababayan. na nagkakaisa ang Russia at ang Estados Unidos at ang China na walang kwentang hukuman itong ICC. At ang patunay dyan ay hindi nga sila ever Hindi naging membro. ng ICC. Ako po, inaamin ko po, isa ako doon sa talagang aktibo na humikayat, hindi lang sa Pilipinas, kundi iba't iba pang bansa sa buong daigdig na sumapi sa ICC. Kasi nga po, pag nagkaroon ng pagkakataon,
na mangyari o maulit muli yung genocide ng World War II na milyon-milyon ang pinatay ng Adolf Hitler, kinakailangan naman merong mapuntang hukuman ang mga biktima. Kaya nga po, meron tayong tinatawag na complementarity principle na kapag gumagana ang lokal na mga hukuman, hindi dapat makialam, maghimasok ang ICC. Pero alam naman natin na sa Pilipinas, gumagana mga hukuman. Isa tayo sa pinaka-advance, isa tayo sa talagang kilalang jurisdiksyon na nangangalaga sa karapatang pantao. Meron tayong writ of amparo, meron tayong writ of habeas data, meron tayong writ of habeas corpus. And yet, kita nyo ginawa ng ICC. Para bagang walang kakayahan ang Regional Trial Court natin na litisin si Tatay Digong. At yan lang naman ang sinasabi ni Tatay Digong. Kung kayo ay gusto magreklamo sa akin, sa aking mga nagawa, wala na akong immunity, isampa nyo ang kaso pero isampa nyo sa bansang Pilipinas. Wala no. Wala nga isang kaso mga kababayan isinampa dito. Ang kasong isinampa dito mga kababayan si Claire hindi. Yung Francine Castro mga kababayan, nabasura pa. Dahil kabahagi ng soberenya, ang kapangyarihan ng isang estado na litisin ang lahat ng krimen na di umano'y nangyari sa kanyang teritoryo. Kaya nga sana naintindihan nyo na kung bakit tinatawag nating International Colonial Court yung ICC na yan. Kasi nagpupumilit na magkaroon ng jurisdiction bagamat hindi na tayo miyembro at bagamat ang lokal na mga hukuman, ako po'y palaki ng isang West. Kaya huwag nyo sabihin hindi gumagana ang sistema ng katarungan. Ako po yung unang tututol dyan dahil ako pinalaki ako ng West at alam ko po naging patas yung aking matandang dalagang tiyan. Sige, tingnan natin kung sinong abogado mga kababayan magsasabing hindi gumagana ang hukuman, di ba? Madisbar kayo ng Korte Suprema. Na nagpadaki sa akin sa pagbibigay ng katarungan sa mga biktima ng karahasan. So ang mensahe, ICC, may pag-asa pa kayo. Bago kayo makidnap para mapatupad ang sentensya sa inyo na pinataw na isang hukuman sa Ruso, palayain nyo na si Tatay Digong dahil mali ang pamamaraan ng pagkakakuha sa kanyang pagkatao dahil yan ay sa pamamagitan ng kidnapping. At kapag hindi kayo gumalaw ngayon, huwag kayong magrereklamo. Dahil ako sigurado, gagawin ng Ruso yan. Mangingidnap yan para makatikim kayo ng kidnapping nyo na! Ninyong, ano tawag yun? A Taste of your own medicine. Bitter medicine. Matikman nyo rin kung ganong kapait yung ginawa nyo kay Tatay Digong na nagpupursige kayo ng jurisdiction maski illegal ang pamamaraan ng pagkuha ng kanyang pagkatao. Matitikman nyo, mararamdaman nyo rin kung bakit galit na galit si Tatay Digong. Huwag kayong makinig. Enjoy ang pagkakakulong nyo sa Russia dahil sigurado ko gagawin ng Russia yan. Ipapakulong ni Kayo Putin. mga kababayang Pilipino ha? Ano ba? Ang tagal-tagal nang nakaupo pa dyan ang mga bangag, pinakulong, pinakidnap, pinakulong sa dahig ang pinakamamahal nating presidente, and yet kayo nananahimik pa rin. 2 beses na naman tayo napatalsik na nakaupong presidente, kabahagi ng ating kasaligang batas. Yan ay kinikilala na karapatan ng taong bayan. Yan ay pagkakilala sa people power, and yet kayo, nagbubulag-bulagan pa rin at hinahayaan ang isang bangag na nakaupo dyan. Ang mga men in Ang uniform. presidente ay bangag. Huwag na kayong umasa sa kahit anong solusyon. Talagang magugutom tayo dahil ang mga bangag walang solusyon. Sila ang problema. Anong gagawin natin? At huwag kayong magpadala doon sa sinasabi nila na Lumayas ka sa pwesto. Yan ang gagawin mo, bangag. Tama na yung debating yan. Hindi na dinidebate yan. Hindi na. Wala na mga kababayan. No more questions sa sa pagiging addict ni BBM dahil si Amy na mismo ang kumpirma. Tanggap na natin ang katotohanan ng bangag siya. Ang tanong, bakit nananatili pa sa pwesto? Kung anong kahirapan na pinagdadaanan ngayon ng Pilipinas, tayo na ang may kasalanan dyan. Dahil Hindi. Ang may kasalanan dyan, unang-una, yung protector ng ating konstitusyon. And then pangalawa, itong mga politicians. Dahil impeachable offense na yan mga kababayan, pwede na niyang ika-impeach. Sapat, more than enough na yan mga kababayan na reason na ipa-impeach siya. Sino ba ang nagpapa-impeach? Kongresista, ang senador. Tayo na manatili sa pwesto ang mga bangag. Bangag. So akin, ang aking panghuling salita, yun nga po, the golden rule. ICC, kung ayaw nyo kayo makidnap para mapatawa ng parusa ng Russia, well, wag kayong papayag na yung mga taong nakakulong ngayon sa dahig kasama na si Tatay Digong na kinidnap ng mga bangag at dinala sa Hague ay manatili sa kulungan. Dahil nga po, ang kidnapping ay mali at ang kahit sinong hukuman na nakakuha ng jurisdiction sa pagkatao ng isang partido sa pamamagitan ng kidnapping
ay hindi dapat magpatuloy ng kanyang jurisdiction. E yan naman ay kung talagang gusto ng mga ICC judges at ng prosecutor na suportahan ng buong mundo kapag sila ay kinidnap ng Russia. Suggestion ko lang naman sa inyo yan. Nasa sa inyo yan. Maraming salamat Wala po sa natin inyo. kung nakikinig ba sa'yo, Attorney Roque. At kung nakinig man, naintindihan ba niya, sana may translator. At yan din ang problema sa ICC, mga kababayan Mukhang ang mga translator, mga kababayan, is biased din. Baka bangag din, mga kababayan, dahil nakikinig daw sa usap-usapan, mga kababayan nila sa pinagkwentuhan, tapos wala naman daw mga sensitive na bagay, mga kababayan, na bawal na pinag-usapan. And then sa translation, mga kababayan, yun na, lumabag na daw. Kaya nga na warningan at kaya din, mga kababayan, si Hanlet din hindi na nakabisita. Patuloy na pagtangkilik, ha? Ito po inyong Spokes ng Bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I have. Bye-bye! O ano man sasabihin dito, mga kababayan, post your comments below.